Maligayang pakikinig sa isa na namang magandang aralin, ang pag-aaral dito sa ating programang Mini Bible College. Hindi ba kayo nagtataka, mga mahal naming tagapakinig, kung bakit pinili ni Jesus ang 12 disipulo? Ngayon, tatalakayin natin ang ilang mga bagay tungkol sa 12 tao na itinilaga ni Jesus at ginamit upang ipalaganap ang magandang balita ng kanyang kaharian. Pag-aaralan din natin dito kung paano tinuruan ni Jesus ang mga napili. Mga mahal naming tagapakinig, ang araling ito ay binuo upang makatulong sa paglago ng inyong kaalaman at ng inyong pananampalataya. At ngayon, muli na naman nating pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Maligayang pakikinig, mga giliw naming taga-subaybay. Sinasaad po sa banal na kasulatan ang mga katagang ganito. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat nanlulupaypay sila at nangalat katulad ng mga tupang walang pastol. Nang magkagayon, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Totoong marami ang aanihin, ngunit kulang ang manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng anihan, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan." Tinawag niya at pinalapit ang kaniyang 12 alagad. Pagkatapos binigyan niya sila ng kapamahalaan upang magpalabas ng mga karumal-dumal na espiritu. Binigyan din niya sila ng kapamahalaang magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Ang una ay si Simon na tinatawag na Pedro at ang kaniyang kapatid na si Andres. Si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sina Felipe, Bartolome at Tomas. At si Mateo na maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo. At si Lebeo na tinatawag na Tadeo. Si Simon na kabilang sa Makabayan. At si Judas na taga-Keriot na nagkanulo sa kanya. Mga giliw naming tagapakinig, matatagpuan po ang mga pahayag nito sa Mateo, Kabanata 9, talatang 36 hanggang sa 10 kabanata, talatang 4. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Maraming salamat sa muli po ninyong pagsama dito po sa amin sa isa na namang talakayan dito po sa ating programang Mini Bible College. Pinagpapatuloy po natin ang pagsisiyasat sa buong Biblia. Nang matapos ni Jesus ang unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya, dinala niya ang mga napag-aralan sa pagpupulong na iyon sa kanyang pagtatapos at hiningi ang kanilang desisyon, ang kanilang pagpasya. Hinamon niya ang lahat ng mga lumahok na sinasabing nais nilang maging bahagi ng kanyang solusyon at bahagi ng kanyang kasagutan. Sa pagtatapos ng pagpupulong na iyon, iniwan sa kanila ni Jesus ang mga katanungan. Anong uri ng kasagutan ang iyong gagampanan? Anong uri ng solusyon ang iyong gagawin? Anong uri ka ng disipulo o alagad? Sinabi po niya sa kanila ang maaaring mangyari. Maaaring sila ay kabilang sa marami o kabilang sa iilan. Maaaring kabilang sila sa marami na iniisip na may madaling paraan upang maging kabahagi ng kanyang solusyon at ng kanyang kasagutan. O maaring sila ay kabilang sa konti na alam nilang walang madaling paraan upang maging kabahagi ng kanyang solusyon at kasagutan. Sila ay maaring makabilang sa huwad o sa tunay. Maaring makabilang sila sa mga mahilig magsalita o sa mga gumagawa ng mga bagay-bagay na tinuro ni Jesus mula doon po sa tuktok ng bundok. At ngayon sa atin pong pagpapatuloy, noong dinala ni Jesus sa pagpapasya ang pagtatapos ng unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya, tanging 12 kalalakihan lamang ang tumugon. Sinabi po sa atin ng aklat ng Mateo na pagkatapos dalhin ni Jesus sa pagtatapos ang unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya, 12 disipulo o alagad ang inatasan niyang maging mga apostol. Ang salitang apostol o alagad ay nangangahulugang sinugo o kaya ay katulad ng misyonaryo. Makikita po natin na si Jesus ay isang bisyonaryo dahil meron siyang bisyon.
Siya po ay naging misyonaryo dahil siya ay mayroong misyon. Sa unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya, si Jesus ay naghahanap ng mga tao upang ibahagi ang kanyang misyon at bisyon. At ang kanyang bisyon kasama siya. Nais ni Jesus na ibahagi ang kanyang bisyon at misyon kasama ang mga tao sa pamamagitan po ng pagbilang sa kanila bilang kanyang kasagutan at kabahagi ng kanyang solusyon sa lahat po ng taong nangangailangan sa mundong ito. Makikita po natin na itong unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya ay naging matagumpay dahil po sa pagtugon sa kanyang panyaya at nangakong sumunod sa mga nais ni Jesus. Mataas po ang hinihinging antas ng pangako, ang hinihingi ni Jesus dito. At naniniwala kami na natanggap iyon ni Jesus mula po sa 12 disipulo na kanyang pinili upang maging kanyang mensahero o kanyang mga misyonaryo. Habang binabasa po natin mga giliw naming tagapakinig ang tungkol sa pagpili niya sa 12 at dumako tayo sa salitang disipulo, makikita po natin na may malaking gagampanan ang pagiging isang disipulo o alagad. Sa 8 kabanata ng Mateo, mababasa po natin nang bumaba si Jesus mula po sa bundok. May mga lumapit sa kanya at sinabing, "Susunod ako saan man kayo pumunta." Ngunit sinabi po ni Jesus sa kanya, ang mga sora ay may mga lungga, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang mapaghihiligan ng kanyang ulo. Isa na naman pong lalaki ang lumapit sa kanya at sinabing, "Susunod po ako sa inyo. Pahintulutan mo muna akong makauwi upang ilibing ang aking ama." Sa munting pangungusap na ito mga kaibigan, ganito po ang sinabi ni Jesus sa kanya, "Bayaan mong ilibing ng patay ang kanilang patay. Ang ama mo ay patay na. Bayaan mong ilibing siya ng ibang patay. Maaari ka nang sumunod sa akin. Walang tao ang nag-aararo at parating lumilingon sa kanyang likuran ang karapat-dapat sa kaharian. Kung ikaw ay susunod sa akin, ako ang una mong pagtuunan ng pansin. Una sa ama, ina, asawa, o mga anak. Walang ibang mas mahalaga sa iyo sa mundong ito kundi ako." Mga kaibigan, ito po ang nais kong ipahiwatig kapag sinasabi kong mataas na antas ng pangangako. Sa atin pong pagpapatuloy nang makita ninyo ang ganitong antas ng pangako na pinatunayan ng mga disipulo, na ginampanan ang 12 alagad na tumugon sa imbitasyon sa pagtatapos po ng pangaral doon po sa bundok at inatasang maging mga apostol, mahirap ikumpara ang ganitong antas ng pangako sa mga pangakong hinihingi natin sa loob po ng simbahan sa panahon po natin ngayon. Ilang taon na ang nakalipas, naging miyembro ako ng Rotary Club sa syudad at ako po ay isang pastor. Bilang isang abalang pastor, hindi ko gaano nagagampanan ang pagiging membro ng Rotary Club na iyon. 3 pagtitipon ang hindi ko nadaluhan sa isang taon na magkakasunod. At alam ba ninyo kung ano ang sunod na nangyari? Tinanggal nila ako sa pagiging membro. Tatanungin ko kayo ngayon, ilang simbahan ang alam ninyong maaaring magtanggal sa inyo kapag hindi kayo nakadalo ng 3 magkakasunod na linggo? May mga simbahan po ako na kilala na hindi tinatanggal ang pangalan ko sa listahan kahit pa hindi ako nakadalo ng 3 taon. Sa makatuwid, may alam akong simbahan na kahit na ikaw ay 30 taong patay, ay hindi pa rin nila tinatanggal sa listahan ang iyong pangalan. Hindi nila ito tatanggalin sa listahan. Ito ay katulad ng sinasabi natin sa sanlibutan na walang anumang bagay ang kabayaran sa pagiging mananampalataya. Hindi kailangan ng kabayaran upang pumasok sa pagdidisipulo. Anya, wala nang ibang kailangan pa. Mas mahirap pang sumali sa mga grupo sa syudad natin ngayon kaysa sa pagiging membro ng simbahan sa syudad. Ito po ay matinding usapin tungkol po sa kakayahan ng pagtuturo at pangaral natin tungkol sa pagiging mananampalataya. Mga kaibigan naming tagapakinig, ito po ay maaaring maging matinding pangako o pagpapalang espiritual kapag makilala natin ang 12 alagad. Ang 12 taong ito ay napakahalaga. Hindi dahil sila lamang ang 12 tumugon sa panyaya mula sa pangaral doon sa bundok, kundi dahil sila ang 12 apostol ni Jesucristo. At naniniwala ko na sa pamamagitan ng 12 taong ito ay maibabahagi ang magandang balita ng kaharian.
Alam po ni Jesus na ang bawat alagad na ito ay may iba't ibang pagkatao. At magandang mas makilala pa natin sila. Maganda rin kung alalahanin natin ang mga pangalan ng 12 disipulo. Kung nais kong maglabas kayo ng panulat at papel, at sasabihin sa inyo na isulat ang mga pangalan nitong 12 apostol, ilan kaya sa inyo ang makagagawa nito? Kung nais ninyong imemorya ang mga pangalan ng 12 apostol, nais kong makatulong sa inyo. Makakatulong din po kung pagsasama-samahin muna natin sila. Ang unang 4 ay 2 pangkat ng magkakapatid. Sina Pedro at Andres. Sila po ay magkapatid. Ganon din sina Santiago at Juan. Ang 4 na ito ay magkasama sa pagninegosyo. Sila ang nagmamay-ari ng korporasyon ng mga pagkaing dagat ni Zebedeo. Kaya laging alalahanin na ang 4 na ito ay laging magkakasama. Ang 2 pangkat ng magkakapatid at sila ay magkakasama sa negosyo, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Ang sumunod naman ay sina Felipe at Bartolome na matalik na magkaibigan. Ganon din sina Tomas at Mateo. Nasa kanila naman ang sistema ng pagkakaibigan dahil sila ay nakalista na magkapares. Marahil sinasanay sila ni Jesus na magkapares. Si Felipe ay isang negosyante ng transportasyon. Kung siya po ay nabuhay ngayon, marahil ang trabaho niya ay nagtitinda ng mga kotse. Kung ikukumpara ninyo ang listahan ng mga apostol, maaaring sasabihin ninyo na si Bartolome ay tinawag ding Nathaniel. Si Nathaniel ay tanging isa sa 12 na banal ng makilala niya si Jesus. Maalala ba ninyo nang makita ni Jesus si Nathaniel? Sinabi ni Jesus patungkol sa kanya, narito ang isang totoong taga-Israel. Sa kaniya ay walang pandaraya. Sumagot naman si Nathaniel, paano mo ako nakilala? Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, bago ka pa tawagin ni Felipe, ay nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Yun po ay naitala sa Aklat ng Juan, Kabanatang 1, talatang 47 hanggang sa 48. Na si Nathaniel ay nagkakaroon ng oras upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin sa ilalim ng puno ng igos sa maraming taon. At nagkakaroon siya ng magandang karanasan sa tuwing lumalapit siya sa Diyos. Walang ibang nakakaalam nito kundi si Nathaniel at ang Diyos lamang. Nang binanggit ni Jesus ang mga salitang iyon tungkol kay Nathaniel, sinabi ni Nathaniel, ikaw ang hari ng Israel. Ikaw ang Mesyas. Ikaw ang anak ng Diyos. Yun po ay sa talatang 49. Ang mga salitang iyon ni Jesus ang nagpatunay ng lahat kay Nathaniel dahil tanging si Nathaniel lamang ang nakakaalam sa tinatawag kong ang pagsasama sa puno ng igos. Makikita po natin na si Nathaniel ay may sikretong lugar upang kausapin ng Diyos. Kaibigan, ngunit ang tanong ko po, pumasok ka na ba sa pagsasama sa puno ng igos sa iyong buhay? Mayroon ka bang lugar kung saan lumalapit ka sa Diyos? Sa atin pong pagpapatuloy, narito naman po si Tomas, na isang matalinong tao na mahilig magtanong. Sa panahon po natin ngayon, tinatawag natin ang isang taong matanong na madudang Tomas. Si Tomas ang matalino sa 12. Siya ay maraming katanungan. Gayunman, huwag maging mabilis sa pagkilala kay Tomas. Siya po ay apostol na totoo sa kanyang pangako. Sa isang okasyon, nang nalaman nilang babalik si Jesus sa Jerusalem sa panahon na alam nilang papatayin siya ng mga reliyosong grupo, si Tomas ang nagsabing, pumunta tayo at kasama siyang mamamatay. Habang ang ibang apostol ay handang tumakas, si Tomas lamang ang nakahandang mamatay kasama si Jesus. Ang susunod naman na kilalin po natin ay si Mateo. Siya po ang kumukuha ng mga buwis o maniningil na buwis, isang publikano. Ang isang publikano po ay nangunguha ng mga buwis mula sa mga kasama niyang Hudyo at ibinibigay ito sa Roma, na ibig ding sabihin ay traidor. Ang isang publikano ay taong ibinigay ang sarili sa mga mananakop at nagtatrabaho para sa Roma. Mababasa din po natin sa Ebanghelyo ang nabanggit na mga makasalanan at mga publikano. Hindi ibig sabihin nito na ang publikano ay hindi makasalanan. Nais ipaunawan nito na ang pagiging publikano ay pagiging makasalanan dahil sa uri ng buhay nila. Matindi po ang galit ng mga Hudyo sa mga publikano.
Hindi ba nakakapagtaka na pinili ni Jesus ang isang publikano na maging isa sa mga apostol niya? Sa atin pong pagpapatuloy, nais ko kayong bigyan ng ilang paraan sa pagmimemorya ng listahan ng mga apostol. Ang huling apat po ng pangalan ng mga lalaki ay kapareho ng nasa listahan ng mga apostol. Halimbawa, may isa pang Simon. Ang pangalan ni Pedro ay Simon. Ang isa pang Simon ay tinawag na taga-Kanaan o ang masigasig. Ibig sabihin nito na siya ay kabaliktaran na tulad ni Mateo. Ang Simon na ito ay isang makabayan. Kabilang siya sa mga panatiko na naniniwala sa patuloy na pagtatatag laban sa Roma. Kahit na ang mga Hudyo ay sinakop na ng Roma. Minsan akong nagtataka kung ano ang pinag-uusapan ni Simon at Mateo habang sumusunod sila kay Jesus sa malikabok na kalsada ng lupang banal. Nagtataka kung talaga bang nag-uusap sila. Hindi sila magkasamang naitala na ibinigay sa atin ang aklat ng magandang balita, ang listahan ng 12. Isipin po ninyo ang mga maaaring nangyari nang sinabi ni Jesus kina Mateo na isang publikano at Simon na isang panatiko, na linisin ang mga paa ng isa't isa at magmahalan. Titingnan din po natin ang isa pang Santiago na naitala sa 12. Si Santiago na anak ni Alfeo. Ang Santiago na ito ay tinawag sa aklat ng Marcos, kabanatang 15, talatang 4 na Santiago na maliit. Na ibig sabihin ay maliit na taong kasama sa 12. Tinatawag namin siyang pandak. Ako po ay nasisiyahan na may maliit na nakabilang sa 12. Lagi kong nararamdaman na ako ang pinakamatangkad sa pinakamaliit. Nararamdaman kong ako ay maliit pagkat pinapadaman itong maliit ka sa tuwing doble ang laki ng mga nagiging kakompetensya ko sa isang palaro. Gayunpaman, masaya ako na may maliit sa talaan po ng mga apostol. Sumunod naman nating titingnan ang dalawang lalaki sa listahan na may pangalang Judas. Ang isang Judas ay kapatid ni Santiago. Siya din ay tinawag na Tadeo or Libaos sa ibang talaan. At ang isa pang Judas na si Judas Iscariote. Mga kaibigan naming tagapakinig, habang pinapag-aralan po natin ang 12, isa po sa pinakamahalagang bagay na titingnan po natin ay ang paraan ni Jesus ng pagsugo sa kanila. Makikita po natin na matindi ang ibinigay sa kanilang misyon ni Jesus. Kapag ang isang opisyal ng militar ay nagtatag ng utos, seryoso niya itong pinapatupad. Ang tungkulin niya sa militar ay inata sa kanya mula sa presidente. Kapag natanggap na niya ang utos, ang mga utos na iyon ay napakalaga at maigi niya itong sinusunod. Sa aklat po ng magandang balita ni Mateo, tingnan po natin ang ibinigay ni Jesus na utos sa mga apostol. Inatasan silang mangaral lamang sa mga Hudyo. Hindi kalaunan nang ibinigay ni Jesus ang dakilang utos sa pagtatapos po ng aklat ng Mateo. Inatasan silang mangaral sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao. Ganun pa man nang sila ay inatasan niya. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga tupang ligaw sa bayan ng Israel. Ang utos sa bagong tipan, mananatiling una sa mga taga-Israel at sunod ay sa mga hintil. Ngunit una ay sa mga Hudyo. Sila ang nararapat na unang mapangaralan. Ipapangaral nila ang kaharian ng langit at ipaparanas ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng katibayan ng mga handog. Sila ay magpapagaling ng may mga karamdaman. Linisin ang mga kitungin, magpapalayas ng mga masasamang espiritu, at upang muling buhayin ang mga patay. Ipaparanas nila ang lahat ng mga ito sa kanilang pagbiministeryo. At kailangan nilang maniwala sa Diyos na magtutustos ng lahat nilang pangangailangan at hindi sila maniningil kapalit ng kanilang ginagawa. At hindi dapat sila humingi ng anumang bagay mula sa mga tao. Mga kaibigan naming tagapakinig, nasisiguro ko na kung ang mga apostol ay nabubuhay sa panahon po natin ngayon, hindi nila sasayangin ang kanilang oras sa paghingi ng salapi. Pagkat inatasan silang huwag gawin iyon, na dapat sila ay mamuhay sa pananampalataya at umasang ibibigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Sila ay binalaan na hindi sila gaanong tatanggapin ng karamihan. Pagkat sinabi ni Jesus sa kanila, sinusugo ko kayong katulad ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Naitala po yan sa Mateo, kabanata 10, talatang 11.
Sila ay mambubukid, ang iba naman ay mangingisda. Karamihan po sa kanila ay may ganitong parehong kabuhayan. At ang kaisipan ng relasyon sa pagitan po ng pastol at tupa ay naaayon po sa kanilang pamumuhay. Isa sa mga bagay na kinakatakutan ng mga pastol ay ang mga lobo o asong gubat, na maaaring pumasok sa kulungan ng mga tupa tuwing gabi at pumatay ng ilan niyang mga alaga. Ang kaisipan po ng pagpapadala o pagsugo sa tupa sa gitna ng mga asong gubat ay isang paglalarawan na ibinigay po ng Panginoong Jesucristo. Makikita po natin dito na nais ni Jesus ipaunawa sa kanila na ang sanlibutan ay hindi nagnanais na kayo ay sasagana sa tuwing ibinabahagi ninyo ako. Ganito po ang antas ng pangako na hiniling ni Jesus sa kanila mula sa pangangaral sa bundok. Dahil alam ni Jesus na ang mga apostol na ito ay maaaring mamatay kasama siya. Alam ni Jesus na kung wala sa mga apostol ang ganitong antas ng pangako ay hindi sila magtatagal. Alam ni Jesus ang haharapin nila mula sa sanlibutan para sa Diyos. Pinakinggan niyo bang mabuti ang imbitasyon ni Jesus sa pagtatapos ng pangaral niya doon sa bundok? Ano ang antas ng pangako ang ipapakita mo sa Panginoong Jesucristo? Magpatuloy po tayo. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol na natatangi ang kanilang ministeryo. Hindi nila sasayangin ang lahat ng oras nila. Sa tuwing uuwi sila sa tahanan, sila ay pinagkakalooban ng banal na espiritu na may taglay na habag at hindi nila ibabahagi ang habag na iyon sa kung sino-sino lang. Gaano man sila tatanggapin ng iba. Kung naniniwala silang may pagnanasa sa espiritual at mabuting pagtugon, ay doon lamang sila mananalangin ng payapa at bababa ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa tahanang iyon. Ngunit kung may hindi magandang pagtugon, sila ay naturuan na pagpagin ang alikabok sa kanilang paa at pumunta sa ibang bahay. Pagbulay-bulayan po natin ang ilang mga pangyayari sa aklat po ng mga gawa. Nang si Apostol Pablo ay nagtatag ng simbahan doon po sa Europa, ang unang simbahan na itinatag niya ay nasa bahay ng isang babae na nagtitinda ng lelang mga damit. Ang kanyang pangalan ay Lydia. Ang mga taong may dugong bughaw ay nagsusuot ng lela. Si Lydia sa kanyang panahon ay modista para po sa mga mayayamang pamilya. Bagamat nais ni Pablo na magtungo sa Asya, ngunit siya ay inatasan ng banal na espiritu na tumungo sa Europa. Sa panahon po natin ngayon, marami ng mga simbahan ang naitayo sa Europa. Ngunit ang unang bahay ng sambahan sa Europa ay naitatag sa tahanan po ng isang babae. Habang binabahagi po ni Pablo ang salita ng Diyos sa gilid po ng ilog sa isang pagpupulong, mababasa po natin na narinig ni Lydia ang pangangaral ni Pablo. Habang pinapakinggan niya si Pablo ay binuksan ng Diyos ang kanyang puso at ganun din ang kanyang tahanan. Sinabi po ni Lydia, "Kung makikita mong ako ay karapat-dapat, sa ganon ay gamitin mo ang aking tahanan para sa iyong pagmiministeryo." Naniniwala po si Lydia na isang karangalan at pribileyo na nangangaral si Pablo gamit ang kanyang tahanan. Ito po ang paraan kung paano unang naitatag ang bahay-sambahan doon po sa Europa. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, nang inatasan ni Jesus ang mga alagad niya na lumabas at handang mamatay para sa kanya, at ibinigay niya ang matalinghaga niyang pagtuturo. Sinabi po ni Jesus sa mga apostol na buhay nila ay maitutulad sa isang sangkap sa loob ng sisidlan. Isipin ninyo ang isang baso na may kaunting laman ng tubig. Maaring ang baso ay malapit ng mapuno. Ngayon, ang ipinapahiwatig ng baso ay ang inyong katawan. Ang tubig ay naglalarawan ng inyong buhay. Lahat tayo ay nabubuhay sa loob ng katawan lupa. Binanggit sa kanila ni Jesus ang 4 na bagay tungkol po sa buhay na nasa loob ng katawan. Una, sinabi ni Jesus, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga nito. Kung iisipin ninyo ang isang orasan na may lumalabas na buhangin mula dito, ang nais ipahiwatig ni Jesus ay hindi natin makakayang pigilan ang paglabas ng buhangin mula sa orasan. Sinasabi din sa atin ng mga awit na wala sino man ang may kakayahang panatilihin ang sarili niyang kaluluwa, pagkat may natatanging bilang ng taon ang buhay ng isang tao. May natatanging bilang ang buhay natin dito po sa ibabaw ng mundo, at hindi po natin kayang pigilan ito. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili.
Ang pangalawang binanggit ni Jesus sa mga apostol tungkol po sa buhay ng sila ay inatasan niya ito. Maaari mong kontrolin ang buhay na iyong ipinapamuhay. Maaari mong hayaang gamitin ang sarili mong buhay sa mundong ito. Sa lumang tipan mga kaibigan, sa ikalawang aklat ng Samuel, kabanata 14, talata 14, sinasabi po ang ganito, ginugugol natin ang ating mga taon tulad ng tubig na nabuho sa lupa at hindi na muling makuha pa. Kita mo kaibigan? Nalulungkot ako sa mga taong tumanda na at tinahanap pa rin nila ang layunin at kahulugan ng buhay. Sa nakaraang 6 na buwan, ako po ay nag-aalmusal kasama ang isang 80 taong gulang na lalaki. Tuwing umaga ng Martes, sinusubukan niyang malaman kung ano nga ba ang buhay. Isang umaga po sa almusal, nakita ko siyang tuwang-tuwa at sinabi niya, alam ko na sa wakas. Alam ko na, nauunawaan ko na. Kahit pa siya ay nanampalataya na, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na malungkot dahil sa maraming taon sa buhay nila ang nasayang katulad ng tubig na natapon at hindi na muling makuha pa. Sinabi naman po ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, narito ang isa sa inyong pagpipilian. Maaaring hayaan ninyo ang inyong buhay at hindi isipin kung bakit ito bubuo sa lupa tulad ng tubig na hindi na muling makuha pa. Sinabi pa ni Jesus, narito naman ang isa pang pagpipilian. Maaari mong ipamuhay ang buhay mo para sa maling layunin. Minsan ito po ay naitutulad sa kasalanan ni Esau. Bininta ni Esau ang kanyang karapatan para lamang sa mangkok ng sopas. Maraming tao ang nag-iipon para po sa kanilang sarili. Sinasabi nila, igugol ninyo ito para sa kumpanya. Ibuhos ninyo ito para sa amin. Kung nais mong mapunta kahit saan, bilang kabataan, sa malalaking kumpanya, ikaw ay isa sa pagpipilian. At kung ikaw ay may potensyal, sasabihin nilang, ngayon, maaari kang pumasok sa aming kumpanya, ngunit nais namin ng buo mong dedikasyon. Marami po sa mga kumpanyang ito ay hindi iniisip ang tungkol sa pamilya ng kanilang empleyado. Hindi nila iniisip ang tungkulin mo para sa iyong mga anak. Sinasabi lang nila na kung nais mong gumanda ang katayuan mo sa kumpanyang ito, ay ibuhos mo na ang lahat. Mayroong 168 oras sa isang linggo at nais namin ang lahat ng iyon. Marami pong kabataan ang handang magbigay ng ganitong pangako sa isang kumpanya. Ngunit sinabi po ni Jesus na ito ay pagpipilian lamang. Gawin mo ang gusto mong gawin sa iyong buhay. Ito ay tinatawag na kasalanan po ni Esau, na bininta niya ang kanyang karapatan dahil lamang sa mangkok ng sopas. Tulad ni Esau, isang araw ikaw ay iiyak at tumangi sa oras na maisip mong hindi ikaw ang uri ng tao na nais ng Diyos na maging. Sa ating pong pagpapatuloy, binigay ni Jesus ang ikaapat na pagpipilian. Sinabi po niya sa kanila, maaari mong ihandog ang iyong sarili sa Diyos, para sa kaharian ng Diyos at para sa akin. Maaari mo akong lapitan at ipapakita ko sa iyo kung saan ninyo igugugol ang inyong buhay, kung kailan at kung para saan mo gagamitin ang iyong buhay. Mga kaibigan, ito po ang nais ni Jesus na gawin ng mga apostol. Inatasan niya silang pumunta sa kanilang misyon at ibahagi ang kaligtasan. Ito po ang nais ipahiwatig ni Jesus. Sinusugo ko kayo upang ialay ang inyong sarili. Sinusugo ko kayo upang ibigay ang inyong buhay para sa kaharian ng Diyos at para sa Ebanghelyo na inata sa inyo na ipangaral. Mga giliw kong mag-aaral, kung titingnan po natin si Jesus at ang mga apostol, nakakatuwang tingnan kung paano sila patuloy na tinuturuan ni Jesus. Nakakamanghang isipin na ang mga dakilang talakayan ay para sa kanyang mga disipulo. Ang mga ito ay hindi natalakay para sa mga tao, ngunit para sa mga disipulo lamang. Una na po natin itong nakita mula po sa pangaral doon sa mundo. Ang unang pagsasama-sama ng mga mananampalataya kung tawagin po natin. Ito po ay ipinabatid sa mga disipulo. Kanyang binuksan ang kanyang bibig at sila po ay tinuruan niya. Naitala po yan sa Mateo, kabanata 5, ika-6 at ika-7. Ang talumpati mula po sa bundok ng Olibo ay tinuro sa kanila upang sagutin ang kanilang mga katanungan. Sa mataas po na silid, walang ibang naroon kundi sila. Tanging 11 kalalakihan matapos ipinagkanulo ni Judas ang Panginoon at umalis. Dito po, ibinigay ni Jesus ang pinakamahaba niyang talumpati sa 11 kalalakihan lamang. Naitala po yan sa Juan, kabanatang 13, 14, 15 at 16.
Hindi po binahagi ni Jesus ang iba niyang turo sa mga tao, pagkat binigay niya ito sa mga disipulo lamang. Bawat salita na binanggit ni Jesus at bawat bagay na ginawa ni Jesus ay nasaksihan ng mga alagad niya. Sila po ay patuloy na tinuruan at sinanay ni Jesus. Minsan ang lugar na pinagdadausan ng pagtuturo ay hindi pangkaraniwan. Sa atin pong panahon, may nakalalamang na disenyo para po sa isang silid ng paaralan, na dapat mayroon tayong pisara at may bagay na panulat sa pisara, at sa atin naman, ganito ang sinasabi natin. Ngayon, itinuturo namin ang tungkol sa pananampalataya at tungkol sa mabubuting asal. Gaya po ng ating nabasa sa 2 kalahati na 6 na kabanata ng Mateo. Hindi ito ang paraan ng pagtuturo ni Jesus. Ang buong mundo ang nagsilbi niyang silid-aralan. Sa bawat nararanasan niya at ng kanyang mga apostol ay ang kanyang silid-aralan. Halimbawa po sa 4 na kabanata ng Marcos. Doon ay mababasa po natin ang magandang pangyayari. Sinabi po ni Jesus sa mga apostol na tumawid sa dagat ng Galilea. Makikita po natin na ang dagat ng Galilea ay may 7 milya ang haba at 4 na milya ang luwang nito. Marahil marami po sa inyo ang nakapunta na po sa dagat ng Galilea. Ganun pa man, mas mapalad tayo kung nasaksihan natin ang matinding bagyo na naranasan doon. Masasabi po natin na ang dagat ng Galilea ay sadyang napakaganda. Ito po ay malinaw tulad ng isang baso at makalipas ang 11 minuto, ito po ay nagbago. Nagsisimulang maging maulap at ang alon nito ay nag-uumpisang lumakas at ang tubig ay sadyang gumugulo. At ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol na tumawid sa dagat ng Galilea. Makikita natin na si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Habang sila po ay naglalakbay sa dagat na ito, isang malakas na bagyo ang bigla nilang naranasan. Tulad po ng nabasa natin, sinasabing, at dumating ang malakas na bagyo. Sinasalpok ng mga alon ang bangka na anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginigising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo na tayo ay mapahamak? Pagbangon ni Jesus kanyang sinaway ang hangin at sinabi, Pumanatag ka. At sinabi sa alon, Pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Bakit kayo lubang natatakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? Nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, Sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya. Makikita po natin, nag-uumpisa lamang silang matutunan ang pinakapaksa sa panahon nating ito. Ito po ay pananampalataya. Yan po ay sa Marcos, kabanata 4, talatang 37 hanggang sa 41. Sa atin pong nabasang maikling kwento, una po sa lahat, makakaranas ka ng matinding bagyo at matinding kapayapaan din ang iyong matatamasa. Sa pagitan po ng matinding bagyo at kapayapaan ay magkakaroon ka ng matinding katanungan. Ang matinding bagyong ito na pinapaniwalaan ng maraming tao na naglalarawan sa bawat karanasan natin, paano natin ipapaliwanag ang problema sa kasalanan? Paano natin ipapaliwanag ang katotohanan na mayroon tayong bagyo sa buhay? Ang ating mga problema, iisipin ba ninyong alam ni Jesus ang mga bagyong ito ay mangyayari? Pagkat napapasunod ni Jesus ang panahon. Marahil hindi lang niya ito nalalaman. Marahil may mga ginagawa siya para sa bagyong ito. Iniisip ba ninyo na siya ang nagbigay permiso upang magkaroon ng bagyo? Sa kalagitnaan po ng bagyo, ang bangka ay halos mapuno na ng tubig. At inaakala talaga nilang sila ay malulunod. Sila po ay nagmadaling pumunta kay Jesus. Siya ay ginising nila at sinabing, Baliwala lang ba sa inyo na tayo ay mapapahamak? At sinabi niya sa kanila, Anong nangyari sa inyong pananampalataya? Bakit kayo takot na takot? Makikita po natin na lagi niyang sinasabi sa kanila na siya ang Emmanuel. Ibig pong sabihin, kasama natin ang Diyos. Ngayon kung naniniwala silang si Jesus ay Diyos at kasama nila ang Diyos sa maliit na bangkang iyon, maniniwala ba sila na lahat sila ay malulunod kasama ang Panginoon? Ganito po ang sinulat ng isang mga awit. Nagsasabing, walang tubig ang lalamon sa barko kung saan natutulog ang Panginoon ng karagatan at lupa at himpapawid. Sa makatuwid, hindi pa nila nararating ang ganitong pananampalataya.
Mga kaibigan naming tagapakinig, ang buong layunin po ng karanasang ito ay upang ituro sa kanila ang pananampalataya upang lumago sila sa kanilang pananampalataya, upang lumakad kalakip ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ito po ay pag-aaral tungkol sa pananampalataya. At ito po ang paraan ni Jesus. Walang pisara, walang silid-aralan, kundi bagyo sa karagatan. Sa kalagitnaan po ng bagyong ito, itinuro sa kanila ni Jesus ang pananampalataya. Sinusubukan niyang palaguin ang kanilang pananampalataya at upang ipaunawa ang katotohanan na kasama nila ang Diyos sa bangkang iyon. Madalas kong sinasabi na ang pagsasama-sama ay magkasamang naglalakbay sa isang barko. Ito po ay magandang halimbawa ng salitang pagsasama-sama. Ngayon, kung iisipin mong makasama ang ibang tao, ito po ay isang mabuting halimbawa. Dalawang magkasamang naglalakbay sa pananampalataya, hindi ako nag-iisa. Pagkat may kasama akong naglalakbay, hindi lang sila nasa loob ng barko, kasama ko, pagkat kumuha sila ng sagwan at tinutulungan nila akong magsagwan. Mabuti po ang ganitong halimbawa. Ngunit isipin po ninyo ito. Ayon sa salita ng Diyos, posibleng makasama natin ang Panginoong Hesukristo. Naniniwala ba kayong posibleng makasama si Hesukristo sa iyong paglalakbay? Yan po ang tanong. Kung si Hesukristo ay nasa loob ng barko kasama ninyo, iniisip ba ninyong magkakaroon ng kaibahan? Opo, magkakaroon ng kaibahan. Malaki po ang magiging kaibahan sa mundo. Sa pagpapatuloy po natin sa kwentong ito, kailan ang huling panahon na nakaranas ka ng bagyo sa buhay? Sinabi po ni Jesus sa lahat. Maalala ba ninyo ang nasa pagtatapos ng 7 kabanata ng Mateo? Sinabi po ni Jesus na may 2 tahanan. Isang bagyo ang sinubukang gibain ang mga ito. Ang isa ay nagsimulang mawasak, habang ang isa ay nananatili pa rin, ngunit pareho silang tinamaan ng bagyo. Lahat po tayo ay nakakaranas ng bagyo sa buhay. Ganito po ang buhay natin. Ngayon, sa huling panahon na nakaranas ka ng bagyo, iniisip mo ba na kasama mo si Kristo? Maalala mo ba na dapat mo itong paniwalaan? At kung siya ay kasama mo, aakalain mong ikaw ay lulubog na, ngunit hindi ka lulubog. Mga kaibigan naming tagapakinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka lulubog kapag kasama natin siya. Sa susunod na makakaranas ka ng bagyo sa iyong buhay, aalalahanin mo ba ito? At kapag ang bagyo ay dumating na, madalas tayong binibigla. Madali po tayong nakakalimot na kasama natin siya. Katulad po ng mga apostol na ito, iisipin din natin na lulubog tayo. Tapos dali-dali tayong lalapit sa kanya at sasabihin, baliwala lang ba sa iyo ito? O kaya ay sabing, nag-aalala kaya ang Panginoon sa atin? Sa kalagitnaan po ng ating bagyo, iniisip ko na gusto niyang itanong sa atin ang tanong na ito. Bakit ka natatakot? Mga kaibigan naming tagapakinig, ang Panginoon ang pastor ko. Hindi siya nagkukulang sa akin. Dahil alam ko na kasama ko ang Panginoon, hindi ako matatakot. Ayan po ay sa Aklat ng Awit, Kabanatang 23. Makikita po natin dito kapag tunay ang pananalig natin sa Panginoon na kasama natin siya, ay susugpuin ito ang ating takot. Bagamat tunay na ang takot ay maaring lumago. Ganon din ang pananampalataya. Ito ay may tutulad sa isang butil ng mustasa. At ito ay lalaki. Kung kaya sinasabi po ni Jesus, tumawid tayo sa kabila. Alam ni Jesus na may paraan siya upang turuan ang mga apostol. Alam niyang darating ang bagyong iyon. Alam din niya na sa kalagitnaan ng bagyo ay itatanong niya sa kanila ang dakilang katanungan na maaaring magpalago ng kanilang pananampalataya. Ngayon, mga gili kong mag-aaral ng salita ng Diyos. Habang pinagmamasdan ng Panginoon ang ating buhay, ay ginagawa niya ang parehong bagay. Nangako si Jesus na gagampanan niya ang kanyang tungkulin upang lumago ang ating pananampalataya. Dumating man ang panahon na tayo ay manghina at mabalisa tungkol sa maraming bagay. Alalahanin po natin na inaalala ni Jesus ang mga espiritual na bagay. Nais ni Jesus na ang pananampalataya mo at pananampalataya ko ay lumago. Kung kaya pinapahintulutan niya ang ilang bagyo na dumating sa ating buhay. Ngunit ang tanong, maalala ba natin ito kapag dumating ang bagyo sa ating buhay? Ang totoong tanong ay sino ang kasama natin sa barko? Makikita po natin na ang personal, devosyonal at espiritual na pangyayari ng magandang kwentong ito na makikita sa 4 na kabanata dito po sa Marcos ay ganito. Ang matinding bagyo, matinding kapayapaan at dakilang katanungan.
Isang dakilang hamon na naman ang ating natutunan. Sa susunod na magkakaroon tayo ng mga problema at matinding bagyo sa buhay natin, alalahanin natin na nangako si Jesus na tayo ay sasamahan at hindi tayo iiwan. Ang kailangan lang ay manalig tayo sa Kanya. Ginawa mo na ba ang desisyong ito? Maging isa sa mga tagasunod niya. Kung hindi pa, inaanyayahan namin kayo ngayon upang simulan ang pagsunod sa Kanya. Sa ating Panginoong Hesukristo, dalangin namin hanggang sa muli nating pagsasama-sama na maranasan natin ang Kanyang presensya at kapayapaan. Kahit pa sa kalagitnaan ng ating suliranin, pagpalain nawa kayo ng mayamang biyaya ng Diyos.